Senator Ping Lacson, mga bossing. Oh, pakinggan din ho natin. Asan ba yun? Ping Lacson, oh, ito. Thank you, Mr. President. This is not an interpellation. Rather, this is a manifestation to be followed by a parliamentary inquiry. The gentleman may proceed then. Mr. President, I've been diligently reading and reviewing the rules of the Senate since I've been out of this august chamber for 3 years. Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss as submitted by the honorable gentleman. Sabi ni MCA, Vocal Studio, ito naman si Cayetano, di naman na ang ugali ng tatay niya. Oo, maraming problema ang bansa. Pero isa yan, si Sara, sa malaking problema. Totoo! Dahil mga kababayan, limpak-limpak na mga pera po yung nawawala. Kada isang kupit ng mga nakaupo, isang tulay ang nawawala. Oh, imbis na ho sana makakapagpaunlad sa ating bayan, makakapagpabilis ng transportasyon ay lalo pong bumabagal. Di ba? From Tarlac. Neither is there a supplementary application of the rules of court to offer space for such motion to dismiss, except perhaps in the committees performing their legislative inquiries in a. Ang banat naman dito ni Senator Ping Lacson, yung mga naging galaw o kilos ng mga senado o ng mga senador at ng senado, wala sa konstitusyon. Wala sa konstitusyon. Of legislation. Obviously, we are now assembled in plenary, not as an impeachment court, but as a legislative body, and I cannot relate to a motion in this plenary to an issue that involves a collective decision that falls solely and exclusively under the jurisdiction and authority of an impeachment court. Having said that, Mr. President, my parliamentary inquiry is addressed, of course, to the Senate President. Cheers, makinig ka daw, ha? Dahil si Cheers, mga kababayan, ang numero unong ayaw sagutin yung nakasulat na forthwith base po sa konstitusyon. Mr. President, how do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. Di ba? So anong guidelines ang susundin natin in addressing the motion to dismiss submitted by the Honorable Marcoleta? Assuming arguendo, Mr. President, that the motion is voted upon and adopted by this body, what if, Mr. President, the Supreme Court reverses itself when it rules on the MR filed by the House of Representatives through the Solgen? Ganyan din po ang tinanong at sinasabi at tinatanong ni Senator Tito Soto, mga kababayan, kay Marcoleta, na hindi po nasagot ni Marcoleta, mga bossing, na ipinilit lang ni Marcoleta na wala, hindi kayo makakakuha ng sapat na boto para dyan o para mabaliktad yung desisyon ng Korte Suprema. Pero yung tanong, na paano kung baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, ano ang gagawin ng Senado? Shall we also backtrack and reverse ourselves in dismissing the impeachment case? I pose that question, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Lacson. To respond, we were faced with this question, but the very people asking us to wait right now were the very same people who were telling us before to ignore the pendency of a case in the Supreme Court precisely regarding this impeachment complaint. They were egging the Senate, even if we were on recess, to precisely proceed with the trial in spite and despite the pendency of cases in the Supreme Court. Di ba? Na pending nila ng pending, pinending nila ng pinending, mga kababayan.
na ang nakasaad doon sa mismong konstitusyon is forthwith sa lalong madaling panahon. And the chair, with an abundance of caution, Akala ko ang sasabihin ni Maru Maroni hindi tuloy malalaman kung sino ang mga senador, ang mga kasamaan sa pagnanakaw ni Sara. Pwede yun, no? Kaya mga natatakot itong mga ito. Akala ko ang sasabihin mo, hindi tuloy natin malalaman kung sino si Mary Grace Piatos. Sabi ni FF, live Mark, minsan live, minsan hindi. Tuloy. same with this good senator right now, decided to afford the Supreme Court time during the recess to decide on the matter. And when they did not, the Senate, in Paano nga yan kapag ka nabaliktad na, no? accordance with its Sabi pa naman ho ni Larissa Ontiveros, pinaliwanag po ni Larissa Ontiveros, nila Senator Tito Soto na may mga nangyayaring ganun, unanimous pa. duty, convened the impeachment court when we resume session, given that we cannot conduct impeachment proceedings that have not yet begun yet during the recess. To answer the query with respect to motion to dismiss, this was actually done, although not via a motion to dismiss, but a motion to archive in relation to the impeachment complaints of then President Estrada and Ombudsman Gutierrez. In fact, in the case of Ombudsman Sabi ni Max Safe, Jorge Edralin, tama, gusto ni Cheese, play safe para hindi siya sisihin ng amo niyang Duterte. Sabi ni Silent Siren, Sara will never be president material. BP nga, palpak siya. Naku po, kababa. Pag naging presidente na ho yan, mga boss chief sir, ewan ko na lang ho kung paano yan makikipag-usap kay Donald Trump o doon sa mga susunod na mga sa mga susunod po na mga presidente ng ibang bansa. Paano haharap? Nako, mga bossing. Sa nakikita ko lang ho parang mukhang malalagay po sa kahihiyan ang bayang Pilipinas, mga kababayan. Ombudsman Gutierrez, it was our distinguished minority floor leader himself, acting as majority leader, I believe, who moved that the case be archived, given the resignation of then Ombudsman Gutierrez for being moot. In the case of President Estrada, the case was likewise archived for being functus officiis. Archive. Pero wala na din ho yun, mga kababayan. Deads na din ho yun, mga bossing. Yan na din ho yun, mga kababayan. Sabi ni Mood Covers, parang gusto ko na siyang maging presidente para makita nila. Naku, handa ka na ba na maging katawa-tawa ang bayang Pilipinas? Oh, di ba? Ngayon pa nga lang ho, vice-presidente, si Madam BP. Kung ano-ano na ho, mga kababayan. Sabi ni Yoli Legaspi, malaking question mark. Bakit kayo takot ma-impeach si Sara o Tambalustay? Ano ba ang sekreto ninyo? Hindi, ganito yan eh. Ang tanong dapat dyan, bakit kayo takot o umusad ang impeachment ni Sara Duterte? Yan po yung pinakatamang tanong. You know? Kung sinasabi po nung kampo ni Inday Sara Duterte, malakas kami, ready kami, alam namin ang isasagot dyan, may depensa kami. Kung ang sinasabi naman po ng prosekusyon, ready kaming umarap, anytime, ganyan. Tapos ang Senado ang hindi ready, mga kababayan. Diba? Ano kaya ang dahilan kung bakit natatakot po ang Senado? Baka kasi nga naman, baka nasa kalagitnaan ho ng impeachment, mga bossing, biglang magturo-turo si Sara Duterte. Oh, ikaw ang lilitis sa akin? Baka nakakalimutan mo, ninakaw mo yung pondong ganito. Ikaw, kasali ka sa lilitis sa akin, baka nakakalimutan mo, ganito yung ginawa mo doon sa pondo mong ano. Baka magturo, baka bumalik ho sa kanila, mga kababayan. Kaya mahirap na. Mahirap na. Sabi ni Dimoy P, yari. Asan ba yun? Ang bilis naman kasing comment section. Yari ang Pilipinas, yari ang Pinas, pag si Sara ang presidente, fourth world country is waving. Yan din ho ang nakikita ko. Sorry mga DDS ha. Yung mga pagsagot-sagot pa nga lang ng vice-presidente, yung mga press conference pa nga lang ng vice-presidente, nakakatakot na eh. No, pang out of this world na po eh. Hindi mo masasabing pang world class eh.
out of this world.